Gen FM ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno. Number one radio station, dito lang ang saya. Mga awiting makulay, hatid ang saya. Pag-ibig at ligaya, walang katulad na ganda. Makinig sa balita, mainit na chismis. New Gen FM, tong paborito ng lahat. Bumangon ka na, samahan mo ako. 100.7. Halika na, sumama ka na, tara't magsaya. Sa bawat segment kita'y kasama. Halika't pumasok sa mundo ng musika. New Gen FM ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno. Number one radio station, dito lang ang saya. Kapag may problema, andin sila para sa'yo. Laging handa, kaibigan sa radyo. Ngiti sa labi, bulong ng pag-asa. New Gen FM, kasama sa tuwa. Dalang saya. New Gen FM ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno. Number one radio station, dito lang ang saya. So halika na, makinig namin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin. Para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, your greater blessing, and being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging
isang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang sa Jesus ang buhay na pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Ajun, na pansamantalong niyo pong mapapakinggan ngayong umaga para sa paghahayag ng mga salita po ng atin pong Panginoon at maging sa pag-aaral nito, mga kapatid. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin, mga kapatid, sa pagtamo ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos sa bawat isa sa atin kung tayo ay maglilingkod at susunod sa kanyang mga kalooban, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng sumusubaybay sa programang sa Jesus ang buhay na pag-asa, sa ating mga radio listener, mga kapatid, saan man po kayo naroon, maging sa 63 barangays na sakop ng bulan, anumang po ang inyong kalagayan, mga kapatid, naway ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay lagi po nating madama sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Binabati din po natin, mga kapatid, ng isang mapagpalang umaga ang ating pong pastor, Pastor Randy Rosare, maging ang kanyang pamilya, Pastora Maricar and Sister Angel and Sister Sue. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, ang congregation ng Magsaysay, Iquirino, maging dito po sa Santa Remedios. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Binabati din natin, mga kapatid, ang lahat po ng sumusubaybay sa atin sa FB Live. Sa lahat ng nakamonitor sa atin, good morning po, Sister Yoli Albao. Thank you so much for watching. Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Christy Disuyo, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At maging kay Sister Ihina Tayab, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Brother Leo Duvico, Nidia, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Yuli Albao, Brother Marvin Santos, thank you so much for watching. Sister Erlinda Peruelo, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Marlene Gulyoso, dyan po sa lugar ng Magallanes, thank you so much for watching. Sister Divine Espela Guyal, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Ganon din po kay Sister Eleanor Yucado, dyan po sa lugar ng San Juan Daan, maging kay Nanay Alice, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At binabati din po natin ang isang mapagpalang umaga si Tatay Nestor, dyan po sa lugar ng Santa Remedios, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng sumusubaybay at sa mga kapatiran ng United Pentecostal Church na sumusubaybay sa atin sa umagang ito, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganon din sa mga kapatiran natin dyan sa lugar ng Barangay Bonifacio, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, kina Brother Adam Murata, ang Murata family, sa Tatay Elim Murata, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa Santa Remedios, mga kapatid, kana Brother Jess Anguneo family, ang Soledad family, maging Isiha family,
Good morning po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Ganon din kay Sister April Santos and Sister Beth Angeles na sumusubaybay sa atin sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw po nating mapapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM dito po sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. So patuloy po natin itong subaybayan, mga kapatid, at patuloy din po nating ipinag-aanyaya ang mga schedule po ng atin pong mga gawain, mga kapatid. So kung kayo po ay malapit sa mga lugar na atin pong mababanggit, ay malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa amin pong mga pagkakatipon upang ma-experience natin, mga kapatid, ang apostolikong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, mga kapatid, ang ating pong panambahan dyan ay matatagpuan po sa may paakyat na kalsada sa welcome ng Barangay Iquirino. At ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 8 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit sa lugar ng Magsaysay, ang ating pong panambahan dyan ay matatagpuan po paglampas lamang ng tulay, mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church at ang gawain dyan ay ginaganap din tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. At kung kayo naman po ay dito malapit dito sa sentro ng Bulan, mga kapatid, ang ating pong panambahan ay matatagpuan sa lugar ng Santa Remedios sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Makikita nyo po ang karatula ng United Pentecostal Church, mga kapatid. At malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa atin pong pagkakatipon tuwing linggo, mga kapatid. At nagsisimula ang gawain dyan tuwing alas 7 ng umaga. Amen. So kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Diyos, patuloy po nating ipinag-aanyaya, mga kapatid, ang atin pong mga schedule ng gawain upang mas lalo pa tayong mapagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Binabati din natin ng isang mapagpalang umaga si Pastor Joel Tinoco. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon at pagpalain po ng Diyos ang inyong pong ministry. Naway patuloy na palaguin ng ating pong Panginoon at patuloy na pagpalain ng Diyos sa inyong pong ministry, Pastor Joel. Thank you so much for watching and support sa ating pong programa. Ganon din po kay Sister Melody Herrero. Thank you so much for watching. Sister Ofi, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon dyan po sa cell group ng Zone 3. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po kay Sister Helen Detera. Thank you so much for watching. Amen. So tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid, at ipinapa-announce po ng Ladies President ng United Pentecostal Church Bulan sa lahat po ng mga kapatiran na nanay, mayroon po kayong gawain ngayong darating na linggo, alauna po ng hapon sa Santa Remedios Church, mga kapatid. Amen. So mayroon pong gawain ng mga nanay at pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. So suportahan po natin ang inyo pong department. Lahat po ng mga nanay ay mayroon pong gawain sa Quirino Church 1 PM, mga kapatid, ngayong darating na linggo, March 15. Amen. So sa lahat ng mga nanay sa nakapatiran ng United Pentecostal Church, mga kapatid, Bulan, mayroon po kayong gawain 1 PM sa Quirino Church ngayong darating na linggo. Yan po ay announcement galing po sa inyo pong Ladies Ministry President, si Sister Ning Sadol. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. So, good morning din po kay Sister Angelita Castillo. Thank you so much for watching. Sister Sara Galos, thank you so much for watching. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong programa sapagkat ang atin pong oras ay limitado lamang, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, dadako tayo sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa atin pong Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na
binigyan mo kami ng panibagong buhay upang ikaw ay paglingkuran at makapakinig ng iyong banal na salita ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito, abutin mo po ng mapagpalang salita ang lahat ng nakikinig ngayon, anuman po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Marahil ang iba ay nasa pagsubok, nasa kahinaan. Ang iba, Panginoon, ay mayroong kagulumihanan sa kanilang isipan. Naway sa pamamagitan ng mga salita mo na amin pong ipapahayag, Panginoong Hesus, ito po ay magdulot ng pag-asa sa sino mang nawawalan ng pag-asa. Kagalingan sa mayroong karamdaman, Panginoon, at katugunan ng panalangin sa sino mang mayroong kahilingan, Panginoong Hesus. At naway sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ang lahat ng makakapakinig, Panginoon, ay magbukas ng puso upang maglingkod sa iyo. Yamang nalalaman namin na ang panahon ay hindi na komportable, Panginoon, at ang iyong pagbabalik ay nalalapit na. Dalangin namin ang iyong mga lingkod na gagamitin sa umagang ito para maghayag ng iyong banal na salita. Dalangin namin ang anointing na ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoong Hesus, sa pagkatunay na wala kaming magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Purihin ka, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang programang ito mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang mahayag, Panginoong Hesukristo. Sa iyo ang papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise God. So tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, ay maaari po kayong sumabay sa atin pong pagbabasa ng mga talata. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, ay magsipagbukas po kayo, mga kapatid, dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 7 verse 20 to 24. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kanya. Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag, huwag kang mag-alala. Kung maaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging malaya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya, ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen. So, sabi ng Biblia, mga kapatid, paalala ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa atin, mga kapatid. Amen. So ito pong paalalang ito, mga kapatid, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin, sapagkat kung titingnan natin ang mga nangyayari sa mundo, ito po ay hindi kumbaga nagdudulot sa atin ng comfort. Sa halip, ito po ay discomfort, mga kapatid. At nung nakaraan, tinalakay ng ating pastor yung mga tanda ng muling pagparito ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung mga tanda bago dumating ang Panginoon ay nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Alingaw-ngaw ng digmaan, mga sakuna, mga kapatid, na kung sa makataong kaisipan ay mahirap ipaliwanag. Pero kung babasehan natin ang Biblia, ito po ay katuparan ng mga hula na sa pagbabalik ng Diyos ay mayroong mga tanda, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung mangyari ang mga ito ay tingala natin ang ating tumingala tayo sa langit, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na, mga kapatid. So tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid. Amen. May iba na pinadaan sa discomfort, mga kapatid. Amen. Yung iba na enlightened sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, at yung iba naman ay dumaan sa pagpalo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. So tayong lahat ay tinatawag ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan para sa isang
hangarin niya sa atin, mga kapatid. Walang iba kundi tayong lahat ay magtamo ng kaligtasan at makasama ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito, mga kapatid. Amen. Subalit, kung ang pagtawag ng Panginoon ay ating babaliwalain, mga kapatid, ito ay magdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan. Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos. At tayo na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ito sa paraan ng Diyos para tayo ay tawagin sa paglilingkod, mga kapatid. Kaya sana wag nating ilipat yung radyo, yung istasyon ng radyo, mga kapatid, or wag nating patayin yung radyo. Dahil ang salita ng Diyos kailanman hindi po ito nagdulot ng kapahamakan sa tao. Sa halip, ito po ay nagdulot ng pagbabagong buhay sa isang tao, mga kapatid. Maraming mga testimony sa church na may mga tao, may mga kapatiran, mga kapatid, na mula sa madilim na mundo, sa paggawa ng hindi kalooban ng Diyos, nung tinanggap nila ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ito ay nagdulot sa kanila ng pagbabago sa kanilang buhay, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos, hindi po ito nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Kaya nais kong basagin yung katwiran ng marami, mga kapatid, na sumpa ang pagpapalit ng relihiyon. Mga kapatid, kapag ikaw po ay tumanggap ng salita ng Diyos, hindi ka nagpapalit ng relihiyon. Amen. Sa katunayan, mga kapatid, ini-enlighten ng salita ng Diyos ang tao, mga kapatid, na walang magagawa ang relihiyon para baguhin ang buhay ng isang tao. Mga kapatid, amen. Maraming mga tao sa panahon ni Kristo, sa panahon ng mga apostoles, ang relihiyoso. Pero wala namang pagbabago sa kanilang buhay, mga kapatid. Kaya nga, galit na galit si Kristo sa relihiyon, mga kapatid. At ganun din ang mga apostol, mga kapatid. Ipinapangaral nila na sabi ni Apostol Pablo, kung sino man ay nag-aakalang siya'y relihiyoso, ngunit walang pagpipigil ang kanyang dila, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan, mga kapatid. Amen. So, hindi relihiyon, mga kapatid, ang kailangan natin, kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, yung pagtawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi tayo tinatawag para sa relihiyon, kundi tinatawag tayo para sa kaligtasan, mga kapatid, na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, ang talatang ating binasa ay nagpapaalala, mga kapatid, sa mga taong tumugon na sa pagtawag ng Diyos, at nagpapaalala rin ito, mga kapatid, sa mga taong tutugon pa lang sa pagtawag ng Panginoon na kinakailangan tayo po ay manatili sa pagkatawag na itinawag sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag tayo ay tinawag ng Diyos para sa kaligtasan, manatili tayo sa kaligtasan. Because there is no safe place in this world, mga kapatid, kundi sa atin pong Panginoon lamang. Amen. Kasi kung titingnan natin ang mga nangyayari sa mundo, maraming discouragement. Kung manunood tayo ng balita, magdudulot ito sa atin ng pag-aalala, mga kapatid. At yung mga bagay na hindi natin kontrolado, mga kapatid, mas maigi na ibigay natin sa atin pong Panginoon. Amen. At tayo, ang magagawa natin, the best decision that we can have in this time, mga kapatid, is maglingkod sa atin pong Panginoon. Manatili sa Diyos sa pagkatawag na itinawag niya sa atin. Walang iba kundi sa kaligtasan, mga kapatid. Sapagkat kung tayo ay aalis sa Panginoon, pwedeng yun na yung huli, mga kapatid, para sa atin. Magdulot ito sa atin ng kapahamakan, mga kapatid. So manatili tayo sa kaligtasan. Amen. Sapagkat ang mga kaganapan sa mundo ay katuparan ng mga hula sa mga tanda ng muling pagpaparito ng atin pong Panginoon. Kaya kung mayroon man tayong dapat na isaalang-alang ng higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, marami tayong mga isinasaalang-alang sa oras na ito, mga kapatid. Pero wag nating kalimutan na mayroong bagay na dapat tayong higit na isaalang-alang sa lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik. Walang iba kundi ang atin pong paglilingkod at paglingkuran ang atin pong Panginoon. Isaalang-alang natin ang kaligtasan ng atin pong mga kaluluwa. Sapagkat ang mga bagay dito sa mundo, hindi natin kontrolado, mga kapatid. Amen.
Sa halip na masolusyonan, mas lalong lumalala, mga kapatid. Kaya nga, totoo ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, in the book of 1 Thessalonians or 2 Thessalonians, I think, mga kapatid, nasabi niya, kung saan pinag-uusapan yung kapayapaan, doon naman mayroong kaguluhan. At isa yun sa mga tanda, mga kapatid, ng muling pagparito ng ating Panginoon. Yung nangyayari sa mundo, mga kapatid, madalas na pinag-uusapan yung kapayapaan na pandaigdig o yung world peace, mga kapatid. Pero parang ironically, mga kapatid, kabaliktaran ito sa nangyayari. Kasi kung saan pinag-uusapan yung kapayapaan, doon naman nagkakaroon ng kaguluhan. So tama yung sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, that in the last days, pag-uusapan ng tao in 1 Thessalonians or 2 Thessalonians, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, pag-uusapan ng tao ang kapayapaan, pero darating ang pagkawasak, mga kapatid. Amen. Kung saan mayroong kapayapaan, doon naman mayroong pagkawasak. So patunay na ang mundong ito, mga kapatid, ay papunta na sa pagkabulok at pagkawasak. Amen. At walang safe na lugar kundi sa piling lamang ng atin pong Panginoon, mga kapatid. So dapat isaalang-alang natin ang atin pong mga paglilingkod sapagkat ito ay bagay na napakahalaga at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagtamo ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. So ang paglilingkod sa Diyos, matira matibay. Amen. Dahil sa hirap ng sitwasyon na atin pong kinakaharap, mga kapatid, dito sa mundo, madami sa atin ang nakakalimutan na ang kahalagahan ng paglilingkod, mga kapatid, or masyado nang isinasantabi yung paglilingkod sa atin pong Panginoon dahil sa distraction ng mga presenteng nangyayari, mga kapatid, sa paligid. Kaya ang paalala ng Biblia sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na bagamat mayroong mga discouragement, ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, mga kapatid, na bagamat mayroong mga distraction, discouragement na nararanasan tayo, mga kapatid, kinakailangan sa Diyos lang tayo tumingin dahil siya ang may likha ng atin pong mga pananampalataya. God is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Our faith should be anchored into the will of God, mga kapatid, at hindi sa mga bagay dito sa mundo. Kasi kung ang ating pananampalataya ay nakasalig sa mga bagay dito sa mundo, mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo ay mapaparam. At sa sandaling maparam ang bagay na sinasaligan ng ating pananampalataya, dun din magtatapos ang ating pananampalataya, mga kapatid. Pero kapag tayo ay anchored, yung ating faith is anchored into the will of God, mga kapatid, ang Diyos kailanman ay hindi naglalaho. Ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kaya yung pananampalataya, kapag ito po ay naka-anchored sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, magbago man ang mga bagay sa paligid, pero mananatili ang ating pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, now, sa presenteng sitwasyon na ating kinakaharap, sino ba ang mas dapat nating pagkatiwalaan? Sino ba ang mas dapat nating paglagakan ng ating mga pananampalataya, mga kapatid? Anong sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5? Ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Amen. Ang sarili nating kaunawaan ay pwedeng magdulot sa atin sa pagkapahamak, mga kapatid. At ang sarili nating kaunawaan, pwedeng mag-agaw ito ng peace of mind sa atin, mga kapatid. Amen. Ang sariling pagkaunawa ng tao, it can lead us to depression or anxiety, mga kapatid. Why? Dahil tayo po ay limitado sa ating mga sarili, mga kapatid. Kaya mahalaga na tayo ay tumiwala sa atin pong Panginoon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay desisyon at bagay na hindi po masasayang.
Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, kailanman ay hindi po nagsisinungaling. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kahit noon pa man, mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya pansinin natin, lahat ng nangyayaring kaguluhan dito sa mundo, ito po ay kasama sa mga pangako ng Diyos. Hindi lang naman pagpapalang ipinangako ng Panginoon, kahit sumpa, mga kapatid. Ipinangako din ito ng atin pong Panginoon. Kaya nga, sa Bible, kung babasahin natin, hindi naman lahat ng ipinangako ng Diyos ay pagpapala, kahit sumpa. Kaya wag nating baliwalain ang salita ng Diyos na sasabihin natin ito po ay sinungaling na bagay. Hindi po, mga kapatid. Sasabihin ng iba, bakit naman anya ako, hindi naman naglilingkod sa Panginoon, pero wala namang nangyayari sa aking masama. Hindi kasi natin alam, mga kapatid, may sariling timeline ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Maaring kaya hindi pa tayo hindi pa nangyayari sa atin yung consequence ng ating ginagawa. It is because God is giving us a chance, mga kapatid, na magbago or magsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid. We can choose our choice, mga kapatid. Pero hindi natin pwedeng piliin ang consequence ng atin pong mga choices, mga kapatid. Pwede tayong pumili ng mga bagay, pero hindi natin pwedeng piliin yung mga consequence ng mga bagay na ginawa natin, mga kapatid. Praise God. So tumiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan, dahil karamihan sa mga nananalig sa sariling kaunawaan, ito po ay nagdudulot ng kapahamakan. Either depression, anxiety, or pwedeng distraction, mga kapatid. Praise God. So mahalaga that everything, mga kapatid, na ating ginagawa, we should acknowledge the will of God, mga kapatid, sa atin pong mga buhay, mga kapatid. In Psalms chapter 11 verse 118 verse 8 to 9, ganito pong sinasabi ng Bible: Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Amen. So sabi sa ating binasa, mga kapatid, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga tao. It is better to trust in the Lord than to put confidence in a man, mga kapatid. So, sabi ng Bible, mainam na magtiwala sa Panginoon kaysa sa magtiwala sa tao, mga kapatid. And lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kahit yung mga leaders natin, hindi natin pwedeng asahan sa mga... Pwede tayong umasa, mga kapatid, pero hindi natin pwedeng ilagak yung buong 100% na pagtitiwala natin sa kanila, mga kapatid, sapagkat they are limited. They are only humans, mga kapatid. Kung tayo ay magtitiwala sa isang tao, maglagak tayo ng allowance, mga kapatid, na hindi lahat ng pangako ng tao ay natutupad, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible, mas lalong maigi na magtiwala sa Panginoon kaysa sa magtiwala sa tao, mga kapatid. Amen. So ang pangako ng tao, malaki ang posibilidad, mga kapatid, na ito po ay hindi matupad. Lahat ng tao ay limitado, mga kapatid, sa atin pong mga kakayanan. At kung mayroon mang sumusobra sa tao, ito po ay ang kanyang salita, mga kapatid. Pero pagdating sa kakayanan, limitado ang tao, mga kapatid. Ang sumusobra lang sa tao ay yung kanyang salita, yung ating mga salita. Kaya nga, pansinin natin, kapag ang isang tao ay medyo, sabi sa word, ay medyo mahambog, mga kapatid, limitado yan sa sariling kakayanan, pero yung salita niyan ay palaging sumusobra, mga kapatid. So yun lang yung sumusobra sa tao, yung kanyang mga salita. Pero when it comes in his physical ability, he is limited, mga kapatid. Pero kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, God can turn impossible things into possible things, mga kapatid. Kaya ng Diyos gawin
na posible ang lahat ng imposible, sapagkat sa Diyos ay walang mahirap na bagay, mga kapatid. Amen. Walang mahirap sa atin pong Panginoon. Kaya it is better to trust in the Lord than to put confidence in a man, mga kapatid. So totoo ang sinasabi ng Biblia na ang Panginoon, siya po ay unlimited. And since He is unlimited God, mga kapatid, He can turn limited things beyond its limitation, mga kapatid. Kaya nga doon nangyayari yung miracle, mga kapatid. Doon nangyayari yung miracle na sa mata ng tao imposible, pero kapag ang Diyos ay kumilos, lahat ng imposibleng bagay ay nagiging posible, mga kapatid. And sa mata ng tao, that is miracle. Pero kung sa Diyos, mga kapatid, isa lang yun sa mga attributes ng atin pong Panginoon. At pagpapatunay na siya ay makapangyarihang Diyos na dapat nating paglingkuran, mga kapatid. So ang mga bagay na nangyayari sa mundo ay may isang mensahe para sa atin, mga kapatid. That we need to prepare for eternity, mga kapatid. Although the situation seems unacceptable, mga kapatid, and may causes discomfort, but its message is clear, mga kapatid, that in this world, it is not, or that this world, mga kapatid, is not our home. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, mga kapatid, ay tinakda para sa pagkawasak. At walang bagay na matitira dito sa mundo maliban sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, walang ni isang batuman ang matitira, mga kapatid, dito sa mundo. That's why we need to prepare for eternity. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, mga kapatid. Kaya habang may panahon pa, maglingkod tayo sa Panginoon. Tanggapin natin ang Diyos sa atin pong mga buhay dahil siya lang ang may kakayanan na tugunin ang lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. Mahalagang bagay ang maglingkod sa atin pong Panginoon. Yung mga nangyayari dito sa mundo, maaaring ito ay hindi komportable, pero may mensahe ito sa atin that we need to prepare for eternity. We need to secure our salvation, mga kapatid. Amen. I-secure natin ang ating kaligtasan. Dahil time will come, sa gusto man natin o hindi, lahat tayo lilisan dito sa mundo, mga kapatid. Pero ano man ang ating ginawa, mabuti man ito o masama, ito po ay ipagbibigay sulit natin sa harapan ng atin pong Panginoon. That's why, habang tayo may panahon pa, maglingkod tayo sa Diyos at tanggapin natin ang kanyang salita sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Psalms 91 verses 1 to 2, ganito pong sinasabi ng Biblia. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Amen. Sabi ng ating binasa, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Ang pinakamainam na desisyon na magagawa natin sa panahon ngayon, mga kapatid, ay maglingkod sa Diyos. Sa panahon ng kaguluhan, mga kapatid, ang pinakamainam na desisyon na magagawa natin ay magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, despite of chaos, mga kapatid, na nangyayari sa mundo, there is hope in God. Amen. Yung mga nangyayari sa news, sa mga balita, mga kapatid, ito ay nagdudulot ng mga hopelessness sa tao. Marami sa atin ngayon ang gumising na hopeless. Natulog ng hopeless, yung iba hindi na natulog, mga kapatid, because of hopelessness. Pero bakit hindi natin subukang lumapit sa Panginoon, mga kapatid? Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Siya ang nagbibigay ng kagalingan
Maaring sa oras na ito tayo ay mga hopeless sa atin pong mga karamdaman. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Why don't we try, mga kapatid, na maglingkod sa atin pong Panginoon? Let's give our life to God, mga kapatid. Yan yung pinakamainam na desisyon na atin pong magagawa sa panahon na ito. Amen. Na sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa, may Diyos na nagbibigay ng pag-asa, mga kapatid. Sa Diyos palaging mayroong pag-asa. At yun yung purpose ng pangangaral na ito, mga kapatid. To encourage every one of us, mga kapatid, na kung tayo ay pagod na sa atin pong mga pagsubok na pinagdadaanan, lumapit tayo sa Panginoon. Diyos ang ating kailangan, mga kapatid. Sa lahat ng bagay, higit nating kailangan ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Hebrews chapter 4 verse 10 to 11, sa panahon na tayo ay mayroong mga kabalisahan at kapaguran sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Anong encouragement sa atin ng Bible? Hebrews chapter 4 verse 10 to 11, ganito pong sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Amen. Magsipagsikap nga tayo na pumasok sa kapahingahang yaon. Sabi ng Panginoon, sa panahon na tayo nakakaranas ng mga kabigatan, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, kayong nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. And then sabi ng Hebrews, mga kapatid, ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, maaaring lahat ng ginagawa natin ay nauuwi lang sa walang kabuluhan, at instead of fulfillment yung maramdaman natin, mga kapatid, kasiyahan yung maramdaman natin, parang longingness, mga kapatid, emptiness yung nararanasan natin, mga kapatid. So, sa Panginoon tayo lumapit. Ang Diyos ay nag-o-offer ng kapahingahan sa sino mang taong nakakaranas ng kapaguran. Huwag nating hanapin yung kapahingahan sa mga bagay dito sa mundo. Dahil short satisfaction ang pwedeng ibigay ng mga bagay dito sa mundo, mga kapatid. Pero kung tayo maglilingkod sa Panginoon, He can give the unlimited satisfaction as long, mga kapatid, na tayo ay nagsisik ng kapahingahan sa atin pong Panginoon. Kaya sabi ng author ng Hebrews, mga kapatid, magsipagsikap nga tayo na pumasok sa kapahingahang yaon, upang wag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Pagsumikapan nating lumapit sa Panginoon, mga kapatid, despite of persecution, mga kapatid, amen, lumapit tayo sa Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan sa atin, mga kapatid. Ang tunay na kapahingahan ay sa Diyos lamang matatagpuan, mga kapatid. Higit sa kapayapaan na ibinibigay ng mundo, higit sa kapahingahan na binibigay ng mundo, mga kapatid. Dito sa mundo parang wala namang kapahingahan, mga kapatid. Amen. Maraming mga tao sa oras na ito, mga kapatid, ang nakakaranas ng kapaguran. Maring yung iba natulog, pero pagising parang pagod pa rin, mga kapatid. Amen. So, ang mga bagay dito sa mundo, mga kapatid, ay madalas na nagdudulot sa atin ng kapaguran. Pero kung sa Diyos tayo lalapit, God can give us rest, mga kapatid. Ang Diyos ay kayang magbigay sa atin, mga kapatid, ng kapahingahan na higit sa kapahingahan na ibinibigay ng mundo, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, it is a lifetime commitment sapagkat may kapahamakan sa mga magsisitalikod sa paglilingkod. Hindi natin ini-encourage yung doctrine na paniwalaan, mga kapatid, yung doctrine na once saved, always saved, mga kapatid, sapagkat
ito po ay doktrina na magdadala sa atin sa kapahamakan. Magdadala sa atin lalo sa kapahamakan. Yung once saved, always saved is a man-made doctrine na tinuturuan ng tao na maging tamad sa paglilingkod, mga kapatid. Tinuturuan ng tao na huwag magseryoso sa paglilingkod. Ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay seryosong bagay, mga kapatid. Amen. Kasi sa doctrine ng once saved, always saved, after mong tanggapin anya si Kristo, kahit gumawa ka ng kasalanan, saved ka na. Kasi you are once saved. If you are once saved, you are always saved, mga kapatid. Sabihin ng iba, kapag ligtas ka na anya, hindi ka na magkakasala. Hindi ganung bagay yun, mga kapatid. Walang tao na hindi nagkakasala. For all have sinned and fall short in the glory of God, mga kapatid. Kaya nga si Apostol Pablo, grabe yung prayer request niya sa iglesia na kanyang pinupuntahan. Sabi niya, idalangin niyo kami. Apostol na yon, mga kapatid. How much more tayo na mga ordinaryong tao lamang sa paningin ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya yung doctrine of once saved, always saved, hindi po ito biblical doctrine, mga kapatid. Mayroong kapahamakan kapag once na tinanggap natin ang Panginoon na tayo ay tumalikod sa paglilingkod. Mga kapatid, hindi po ang once saved, always saved na doctrine ang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan. Sa halip, ito po ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Anong sinasabi ng Panginoon para tayo ay maligtas? Sa sandaling tanggapin natin ang Panginoon, ang sabi ng Mateo, mga kapatid, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Why? After na tinanggap natin ang Panginoon, gagawin ng demonyo yung lahat, mga kapatid, para tayo ay alisin sa paglilingkod. Amen. At kung hindi tayo magiging matibay sa pananampalataya, mga kapatid, pwedeng isa tayo sa madala, mga kapatid. Amen. So we need to contend. We need to fight a good fight of faith, mga kapatid. Amen. So that sa pagbabalik ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesukristo, mapalad yaong alipin na kung dumating ang kanyang amo, ay gayon ang kanyang ginagawa. So mapalad tayo kung dumating ang ating Panginoon na tayo ay naglilingkod sa atin pong Panginoong Hesus, mga kapatid. So kung totoo yung doctrine of once saved, always saved, bakit kailangan pa nating ipangaral yung kasalanan? Kasi once saved, always saved. Si Kristo ay namatay sa lahat, mga kapatid. Tanggapin lang natin yung bagay na yun, ligtas na tayo. Kahit gumawa na tayo ng kamalian, mga kapatid. Hindi ganun yung turo ng Bible. After nating tanggapin si Kristo, sabi ng Panginoon, mamuhay tayo na mayroong kabanalan hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, mga kapatid. For without holiness, no man shall see the Lord. So anong sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 38, mga kapatid? Kung totoo nga ba ang doctrine of once saved, always saved? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Take note, matuwid na yon, mga kapatid. Nabubuhay sa pananampalataya. Pero mayroong conflict, mga kapatid. Ngunit kung siya ay umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Mga kapatid, matuwid na yon na nabubuhay sa pananampalataya. Pero once na siya ay umurong sa paglilingkod, umurong sa kanyang pananampalataya, anong magiging consequence? Hindi siya kalulugdan ng Panginoon, mga kapatid. So, that's why, ano ang paalala ni Apostol Pablo sa text na ating binasa kanina? Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Manatili tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos, sapagkat yan po ay magdadala sa atin sa kaligtasan na ipinangako niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yan lamang po ang ating maipaglilingkod ngayong umaga, at sana po ang bawat isa sa atin ay
na pagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa pagkakataong ito mga kapatid, dahil tayo po ay dumating na sa takdang oras ng ating pagtatapos, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming napag-aralan, ito po ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos na kumilos sa sinumang sumasabay sa panalangin na ito. Abutin mo po ang kanilang buhay, naway sila po ay magpasyang maglingkod sa iyo, Panginoon, habang mayroon pang panahon. At dalangin namin na Ikaw ang Diyos na magbigay ng pag-asa sa sinumang nawawalan ng pag-asa, kagalingan sa may mga karamdaman. At dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magbigay ng kapayapaan sa sinumang nakakaranas ng kagulumihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nakinig ngayon, at sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. So maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa ngayong umaga. At nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, batiin natin mga kapatid ang lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa. Thank you so much for watching. Sister Yoli Albao, Sister Mabel Belyudo, thank you so much for watching. Sister Annalyn, nawala mga kapatid, nagloading ang ating Sister Beth Angeles, thank you so much for watching. Sister April Santos, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Yoli Albao, Sister Mabel Belyudo, Sister Pen Tejada, Sister Eleanor Gyocado at sa Gyocado family, Sister Nanay Alice, Sister Laura Gumban, Angguan family dyan po sa Barangay Lahong, Sister Rachel Dakutanan, thank you so much for watching. Brother Ronald Hipolito, Sister Beth Angeles, Sister Dalia Barrieto Pidaloan, Brother Shandy Julian dyan po sa lugar ng JP Laurel, thank you so much for watching. At naglo-loading ang ating mga kapatid, Sister Ruth D. Almuradi, thank you so much for watching. Sister Ihina Tayab, Brother Dario Tobias, Sister Dalia Pidlawan, thank you so much for watching. And Sister Rachel Dakutanan, Sister Marlene Gulyoso, Pastor Joel Tinoco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon mga kapatid. At muli po nating ina-announce mga kapatid sa lahat po ng mga nanay ng United Pentecostal Church Bulan, mayroon po kayong gawain ngayong darating na linggo, 1 PM po sa Barangay Iquirino, sa church natin sa Barangay Iquirino mga kapatid. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Lagi po nating tandaan mga kapatid na sa lahat ng mga pangit na sitwasyon natin pong nararanasan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all. Sa pagsamba